Guys, muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys, ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat-ingat po kayo saan man po kayong bansa nagtatrabaho. Mag-ingat po palagi dahil pakatandaan po natin may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ito ba? So, ganun din po ang ating mga mami, mga tita, mga ate sa Pilipinas, mga kuya at mga daddy. Mag-ingat din po kayo. So, ngayong araw ito ay meron po tayong re-reactionan. No? Dahil dito ay may pangalan na at may mukha na kung sino to ang nasa likuran ng audio na naninira kay Richelle. So, bago po tayo guys pupunta doon sa ating reaction video, bago tayo magbigay ng ating komento or kuro-kuro, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pamumuna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. Ganun din po guys si Ruel of Malalag. Ito po mga Matubang family ay wag po natin guys kaligtaan palagi, subaybayan po natin ang kanilang mga video upload. Huwag po tayo mag-skip ng ads dahil alam ko po tayo pong mga Pilipino ay gusto po nating tumulong. Nasa puso po talaga natin ang makatulong sa ating kapwa na naghihirap, di po ba? Pero hindi po natin alam kung paano. Ito po ang hindi po natin pag-skip ng ads sa mga video upload ng Team Kalingap, lalong-lalo na ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, Kalingap Rob, and Ruel of Malalag. Sila po guys ay naglilingap sa mga taong nangangailangan, di ba? Kaya sa hindi po nating pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naiambag sa kanila, di po ba? Pero bago dito din ay makisuyo na rin si Ate Yoli. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog. At pa-click na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. At ganoon din po guys, syempre dahil dito tayo kukuha ng ating pag-reactionan na video clips kay Daddy Donut. Kundi, pakisuyo po at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa uncle ni Richelle, Daddy Donut TV, pa-subscribe nyo na rin po guys. Ang ginagawa mo dito sa naririnig ko, sa audio recording na naririnig ko, nakikialam ka, nang lalait ka. Alam mo kung kanino ko ito nakuha? Kanino? Sa mga ka-GC mo rin. Ba? Kasi hindi gusto yung ugali mo, inaayawan ka, ang pangit ng ugali mo. Tapos sasabihin mo, nagbibigay ka lang ng opinion. Eh, ang opinion mo nang lalait ka ng tao dito. Anong pinagsasabi mo rito? Na matagal siyang inalagaan ni Ruel at the end of the day, iiwan niya si Ruel. Bakit nalaman mo agad na iiwan niya si Ruel? Bakit nakapag-conclude ka agad noon? Diba? Napaka-sobrang talino mo naman. Nahuhulaan mo yung future. Pwede mo akong message. Nag-message ako sa'yo. Pwede ka mag-message sa akin. Para maliwanagan ka, pwede ka nga mag-video call sa akin ngayon eh. Para magkausap tayo, at least marinig na nga lahat. Kasi pagka hindi ka nakipag-usap sa akin, ay bahala ka sa buhay mo. Ito pa, may pinapakinggan lang ako dito. Oh, ito sinasabi niya. Si Rachel daw is pala desisyon. Si Rachel daw lahat ang nasusunod sa lahat. Kasi daw, matigas daw ang ulo ni Rachel. Paano nyo nasabing matigas ang ulo? Eh samantalang sabihin ko sa inyo ha, ang mga pamangkin ko takot yan sa akin. O, paano mo sasabing matigas ang ulo? Diba? O, sabi nga, siya nga ang nasusunod, diba? Ito, pinagsasasabi mo rito. Ayan o. Ayan o. O ayan o. Sabi niya pa o, ganito yung words niya o. O sige, napaka-entitled talaga niya. Stubborn ang ulo niya. O ang galing mo naman. Baka ikaw yung very entitled. Napaka-entitled nitong pinagsasasabi mo rito. Alam mo yun? At inutusan mo pa yung mga ka-GC mo na sabihan si Rachel ng ganito ganyan, ganito ganyan.
Bakit? Sino ka ba? Ano ba kami? Di ba? Ako, tiyuhin ako. May ama pa siya. At ano tingin mo sa amin? Hindi namin pinagsasabihan yung bata? Hindi namin pinapangaralan? Oh, kapag sinasaway daw, lalong nagpupumilit. Eh dito nga sa bahay, sinisit-sit ko lang yan. Tingin ko lang yan. Nagsisipagtiklo pa ng mga pamangkin ko. Yan ka mali. Alam mo, ikaw, nakapag-aral ka pa naman, pero napaka-chismosa mo. Pati yung pagdidesisyon dito sa alok na modeling, marunong ka pa sa amin kung anong desisyon namin. Ba't pinaaabot mo sa mga kagrupo mo para mapunta kay Rachel? Eh kami, hindi ba kami pwede mag-desisyon? Yung desisyon mo po pwede. Diba? Marunong ka pa. At sino ka ba? Paano mo sasabihin na si Charlie naglalaba? Eh lahat naman talaga sila dito naglalaba. Depende kung walang gawa yung isa. Minsan nga tulong-tulong pa sila. Eh paano mo sasabihin si Rachel nakahiga-higa lang dyan? Eh normal maghihiga-higa yun dyan. Alam mo ba kung bakit? Oh, sabihin ko sa'yo. Ang darak pinagsabihan ko na kung po pwede sa isang linggo, huwag naman yung araw-araw na labas. Kasi kako ko yung bata, ang katawan niyan, pagod na, overpatig na yan. Kung naalala nyo, yung birthday ni Kuya Alex Lebrada, inabot siya ng sakit. Pinagsabihan ko sila, o kaya ngayon, maaga yan umuwi, mga yan. Kumbaga, naintindihan ako ng darak sa sinasabi ko. Kasi sabi ko, pamangkin ko, concern ako dyan eh. Oh, natural, yung mga nakaraan, lagi yan nakahiga kasi pagod, kuya. Andito ka ba? Nakikita mo ba yung ginagawa nila? Nakikita mo ba yung pagpapagod, yung kung anong sino mga kinakausap niya hanggang magdamag para mapagbigyan lang yung mga dapat kausapin. Tapos sasabihin mo, higa-higa lang, senyorita na. Uy, walang senyorita dito sa bahay, lahat dito gumagalaw. Masyado pa nga. Tapos ito pa, nalaman ko pa, itinamay mo pa si Puti. Nakausap mo raw si Puti. Eh hindi ka nga nakakausap ni Puti. Itinatanggi ni Puti, kinausap ko kanina si Puti. Pinakita ko yung litrato mo. Never ka daw niyang nakausap. Napakagaling mo namang gumawa ng kwento. O, eto pa. Victim blamer daw si Rachel. Napaka-victim blamer daw ni Rachel. Paano naging victim? Bakit? Nababash ba si Ruel dahil kay Rachel? Hindi naman ah. Okay na okay yung dalawa. Nakikita mo? Nagla-live sa mga feeding program, magkasama. Ang sweet pa nga eh. Di ba? Eh, paano nagiging victim blamer? Yung utak mo lang ang mapanghusga. Yung utak mo ang mapanghusga. Alam mo, Ma'am Jovelyn, baguhin mo yung pag-uugali mo. Napakapangit niya. Kunyari, sa una, nagbibigay ka ng criticism. Okay lang yun. Nagbibigay ka ng ganun. At the end of the audio, binabakbakan mo yung pamangkin ko. Kung ano-anong pinagsasasabi mo. Ay, Ne! Halika nga dito. Halika. May sinabi ka ba na kahit saang vlog, may sinabi ka ba na akala ko ba susuportahan mo ako? Ito, pakinggan mo to. Ito, pakinggan mo. To be honest, di ko lang honest. Ito. Kami na yung mga sinungaling. Ayan, pakinggan mo. Nag-iinarte ka dyan sa pinagsasasabi niya. Yung umpisa na, meron bang vlog na nandun ka na, umaarte ka na gusto mo ikaw lang yung suportahan? Hindi po ako nagsasabi ng ganyan. Ang lagi kong sinasabi, suportahan po ang buong King Kalinga. Wala po ako sinasabi na ako lang yung suportahan. Oh. At mas lalo hindi po ako pinalaki ng mga magulang ko, ng tito ko, ng tita, na maging selfish. O, di ba? To be honest, biu-biu ka. Kanji, kaya ng to be honest. Pinagsasasabi mo. Oh, wala daw Rachel solid, to be honest. Wala naman talagang solid Rachel kasi Rochelle nga. Opo. Saka hindi ko naman po hiniling na maging solid Rachel po. Walang solid Rachel. Solid Rochelle nga. Ikaw lang naman yung nag-i-insist na walang solid Rachel. Ikaw lang yung naglalagay sa isip ng mga manunood, ng mga subscribers, ng mga viewers na
ini-insist ni Rachel na dapat may solid Rachel. So dito guys, napaka-entitled daw ni Rachel, no? May pinagmamalaki ba si Rachel? Nagmalaki ba si Rachel sa'yo? Ito kasi guys ang problema, no, sa mga ito ay nangyayari kadalasan, maraming beses na ito nangyari sa Team Kalingap ng mga sponsors, no, nagbibigay kunwari ng sponsors, tapos yun ay uutusan or parang sila na ang magmamando, no, sa mga charity vlogger. So dito alam po natin guys, itong audio na ito, nakuha to ni Daddy Donuts dito sa GC, kung saan nabilong ito si Jubilin. Ito po si Jubilin ay ang pangalan ng babaeng kukak, no? Na walang alam kundi makialam sa buhay ni Rachel. Na dito katunayan lamang kung bakit nalaman ni Daddy Donut ito ang kanyang mga audio nakarating kay Daddy Donut. Number 1, walang may gusto sa GC nyo. Dahil kung kampi mo ang mga nasa loob ng GC nyo, hindi ito lalabas ang audio. Di ba? Siyempre sila ay nandun ang loyal sa kay Rachel. No? Dahil dito guys, grabe ang panira kay Rachel. Concern dito ng chismosang palakan na to na si Jovelyn ay pag pinipigilan daw dito si Rachel ay lalong pumipiglas, no? Yun ang ano niya, parang lalong pumipilit. Ginawa mo namang mga tao-tauhan si Tatay Raysan, ayan si Daddy Donut na kanyang tiyuin. Ginawa mong tao-tauhan na parang akala mo wala si Rachel takot sa kanila, no? Ito talagang malahadera, ito klaseng babaeng ganito guys, dahil itong pinaka hindi maganda, no? Kaya maging aware po ang mga admin, no? Mga admin ng mga fans group. Maging aware po kayo sa mga inyong members na ito, no? Na kung ganito ay pag ganitong klaseng members na sa loob ng GC nyo, dapat lang talaga tadyakan nyo na itong palabas dahil kung naninira. Ito kasi guys, itong hindi maganda. Sa mga hindi naman natin nila lahat, no? Ito lang. Tanging nag-iisa itong Jubilin na ito. Itong Jubilin. Naging nag-iisa siya, Jubilin ng Tacloban. Ayan guys, no? Nakita nyo dyan sa thumbnail ko, talagang nilagin ko pagmumukha niya. Dahil gigil talaga ako sa kanya ba, yung grabe, bakit pakialamera ka? Hindi porket kayo ay mga sponsors kay nasa GC kayo, na mga team no, na nagsusupport sa kanila, wala po kayong karapatan na manduan or utusan sila kung anong dapat nilang gawin, no? Ang ano dito guys, yung sound na concern daw siya kay Rachel, puro sabay pangbalahura kay Rachel ang ginawa niya. Meron pa siya dito guys, narinig ko ito, dahil tapusin niyo po sa mga hindi po gusto po marinig ang lahat dito, dahil syempre po hindi tayo kukuha ng buong clips dito kay Daddy Donut. Puntahan niyo po ang channel ni Daddy Donut at doon po sa channel niya, dahil dito, no, sinabi pa dito maladera na to, in the first place, I really don't like her, no? She really don't like Rachel. She don't like Rachel daw. Ayaw niya daw kay Rachel. Tumpak na lumabas sa bunganga mo, Jubilin, na ayaw mo kay Rachel, no? Tapos gagawan mo siya ng kwento. Ginagawan mo si Rachel dito ng kwento na nagsabi si Rachel na kailangan siya lang ang suportahan, hindi kasama si Rowell. Saan ba na, kayo po ba dito, lahat po ng mga nagmamahal sa Rachel, narinig nyo ba si Rachel na nagsabi na ako lang ang suportahan nyo, huwag nyo suportahan si Rowell? Kaya nga Rachel, dahil Rowell and Rachel. Ano ka ba, Jubilin? Akala ko pa ba naman matalino ka? So yun nga guys, no, dahil yun nga, diba sa una doon sa audio na pinapalabas niya na si Rachel daw ay wala nang ginawa, hindi na mautusan, kundi hihiga-higa lang, matulog lang sa loob ng kwarto or mag-cellphone, no? Yun ang sinasabi niya. So dito, ayan ang ano, tama po, may point ito dito si Daddy Donut, at may katwiran po talaga si Daddy Donut na magsita, no, kung sino man sa mga, halimbawa kagaya niyang darak na sinabi ni Daddy Donut na pinagsabihan niya ang darak na
bawas-bawasan ang paglabas, maigi na once a week, kagaya ng sinabi natin din guys, no, sa nakaraang reaction natin na sinabi ko na mas maigi na once a week na lang sila magkita-kita para makapagpahinga si Rochelle, di ba? At least nandun maganda yung once a week, hindi araw-araw, nandun yung talagang yung mamimiss nila ang samahan nila, di ba? Kasi una, si Rochelle ay hindi sanay po sa ganitong gawain na laging nasa labas or sa initan, dahil hindi naman talaga siya charity vlogger, no? Natagpuan ito ng Team Kalingap ni Vincent Calyada is a simpleng tao. So dito nga, dahil sa gusto niya nga kumita, at ito nga ang naisipan niya na kumita na rin siya dito sa YouTube na hindi pa nagsahod, ay isipan niya itong din ang pagkakitaan niya. Kaya sumasama siya sa mga pag-vlog at nandun nga, kahit na mismo siya mag-isa, silang dalawa lang magpinsan ni Trixie ay naggagala si Rochelle para maghanap ng matutulungan. So ito, tama din ito ang sabi ni Daddy Donut na bawasan ng darak ang pagsama-sama kay Rochelle, dahil siyempre bata pa yan at ma-overpatig at isa pa nag-aaral, no? Nag-aaral si Rochelle at ito nga sabi nga ni Daddy Donut ay naintindihan siya ng darak. So naintindihan mo na, Jubilin, kung bakit na si Rochelle ay nakita nyo na humiga kung sino man ang nagsusumbong sa'yo, na nakapunta dyan ng daet, na nakahiga na lang o dahil sa sobrang pagod siya at puyat. At dito pa isa pa guys, no, na sinabi nga ni Daddy Donut na si Rochelle ay napupuyat hating gabi na, may mga kausap pa na kung saan, dahil siyempre alam naman natin guys, ang mga sumusuporta kay Rochelle ay nasa abroad, no, na siyempre ito naman wala po tayong masamang tinapay dito. Ito ay parang concern lang tayo dito kay Rochelle. Sana maintindihan din natin na tayo mga nasa abroad, tayo po mag-adjust, no? Dahil tayo is old enough, kagaya, i-compare natin kay Rochelle, na tayo ang mag-adjust, na kung magbigay kayo ng oras, na kung anong oras kayo pwedeng makausap si Rochelle. Like, siguro kailangan dito ni Rochelle ng time management ni Rochelle, like, pag-entertain sa mga lahat ng mga gustong magbigay ng tulong, mag-sponsor, is ilagay sa Friday. Friday lang ang araw ng Friday after ng school, no? Yun siguro ang pinakamaganda na magawa si Rochelle ng charts, o si Ruel gawa ng schedule si Rochelle, no, na ang entertain ni Rochelle para alam na rin ng lahat. Ang mag-entertain kay Rochelle, syempre nasa GC na rin ninyo yan si Rochelle. Magawa ng timetable si Rochelle na ganito, Friday lang ang pag-entertain para sa mga mag-sponsor, mga ganyan, para at least kahit naman si Rochelle hindi siya ngarag na napupuyat guys. Ang sa akin lang, concern tayo dito dahil ito ay nag-aaral, hindi po maganda ang nag-aaral ka ng puyat na hindi tama ang pagtulog, no? Para hindi rin maapektuhan ang pag-aaral ni Rochelle. Yun ang ano natin dito guys, para hindi rin siya maapektuhan ang kanya pag-aaral. Siguro mas maigi na maggawa kayo ng mga timetable kung anong araw, anong petsa kayo pwedeng tumawag, anong time kayo pwedeng tumawag sa kanya, at anong araw ang pwede siya mag-entertain na mga ganyang klase ng mga sponsor or magbigay ng pagmamahal sa kanya, di ba? Para po hindi rin po ngarag si Rochelle, no? Yun siguro ang pinakailangan natin dito para wala na itong may silip itong si Jubilin. Dahil dito guys, so sinabi mo lang Jubilin na I really don't like her, tumbok ka na doon na ikaw ay nagsiselos kay Rochelle, may gusto ka kay Ruel, no? Pero dito guys, na ano tayo, dahil dito sa video na ito marinig nyo, sinabi niya na parang anak niya na daw si Rochelle. So ibig sabihin is may edad na ito, no? May edad na ito si Jubilin, kasi sinabi niya parang anak niya na lang si Rochelle. So dapat, dahil parang anak mo na, sabi mo na parang anak mo si Rochelle, dapat nandun yung pinapangaralan mo ng maayos, hindi yung gagawan mo ng kwento, sisirain mo siya sa kapwa mo, sa community nyo. At ito, no, ito rin ano ko, kung sino nakabilong, saan bilong siya nito na fans club. Para sa akin, hindi ito dapat kasama nyo. Tadyakan nyo na yan. Hindi nyo pang hinayangan ang isang ganitong klaseng tao.
Diba? Napakapangit ng ugali na ganito. Ito si Jovelyn is feeling feeling niya guys parang siya ang mama ni Rochelle. Ay, nakakatawa ka girl. Para siyang mama ni Rochelle, no? Feeling niya mama siya ni Rochelle na. Tapos ito sabi niya, yan na lang natin siya, buhay niya naman yun. Oh, come on. Grabe, inggiterang pala ka itong ganito guys. Tama yun guys, yung sabi ni Daddy Donut, problemahin po natin ang ating pang-araw-araw na pagkain. Kung nasaan ka man, problemahin mo ang araw-araw, kahit sabi mo kasi parang anak mo na lang, siguro may anak na ito si Jovelyn, so problemahin mo yung mga anak mo. Huwag mong problemahin ang ibang tao. Dahil unang-una, hindi kailangan ni Rochelle ang opinion mo. O ito nga sinabi niya no, nautusan niya ang mga ka-GC niya na sabihan daw si Rochelle na ganito o na ganyan. Ang masabi ko lang, nag-sponsor kayo sa kay na Rochelle, kay Ruel, pero wala kayong karapatan na pangunahan ang dapat nilang gagawin sa buhay nila. Buhay pa rin po nila yan. Kailangan ipakaisip natin pag nagbigay tayo ng sponsors, no string attached, no? Hindi po natin hawak sila, hindi po sila mga aso na manakatali sa liig pag tayo ay nagbigay ng sponsors. Diba? Itong Jubilee na to, magkano bang naibigay mo sa kina Rochelle? Para ganituin mo yung bata. Ito nga yung nagpapagawa ng bahay nila, hindi kayo gumaganito kay Rochelle. Tapos, alam mo kasi guys, pinupunto niya dito, no? Pinupunto dito ng Jovelyn na ito na si Ruel daw, inalagaan ni Ruel, sinusuportahan ni Ruel ng gusto, pagdating daw ng araw, iiwanan lang daw ni Rochelle si Ruel. Bakit ikaw nangunguna sa kanila? May plano. Bakit ba? Apektado ka dahil sa sinabi ni Ruel na no need to rush, na magpakasal sila? Apektado ka ba doon? Kasi may mga ano nga sila, may mga plano pa sila sa buhay, may plano pa sila sa future nila. At yun nga guys, sinasabi niya dito sa audio na ito, no, na pinoproblema ni Rochelle daw, yung ngayon. Bakit kailangan mo problemahin na ngayon? Hindi ni Rochelle pinoproblema ang ngayon. Bakit ni Rochelle problemahin ang ngayon? Unang-una, sapat-sapat ang pagmamahal ng mga nagmamahal kay Rochelle. Kaya hindi si Rochelle na problema na ngayon, sa ngayon, kundi ang kanyang hinahandaan ay ang future niya. Future ng mga kapatid niya. Ganon yun. Ay, akala ko ba psycho ka? Diba? Yun dapat guys ang inisip nito ni Jovelyn. What? What? Saan si Ruel lalaban? Sinong kalaban? Paano? Alam nyo guys, dito ay concern na concern siya kay Ruel. Paano daw pag hindi si Ruel lumaban? Nag-aaway ba? Ikaw gumagawa ng drama dito sa kay Ruel at kay Rochelle. Ay hala, grabe. Grabe imagination ito ng Jovelyn na ito. Iniisip niya guys na pinangunahan niya ng pag-iisip si Rochelle na iitsapwerahin ni Rochelle si Ruel. Kung sino daw ang mawalan, si Ruel. Pangingok ka naman talaga pala mag-isip eh. Halimbawa, lagay na lang natin, mangyari yung imagination mo na itsapwerahin ni Rochelle si Ruel. Na which is na alam natin hindi mangyari. Halimbawa, mangyari yun. Ang kinatatakutan mo na itsipwerahin. Sabi niya, sino mawawalan? Si Ruel. Paano si Ruel mawawalan? Lalaki si Ruel. Hala? Ang lalaki, magbaliktad, tuwad baliktad, lalaki pa rin yun, hindi yun mawawalan. Anong klaseng babae ito? Ay grabe, pag ganitong kasama ko sa GC, ay ewan na high blood ako dito palagi pag ganitong kasama ko. Si Rochelle ay nagsapi down. Kaya tinawag dito ni Daddy Donut si Rochelle na pakinggan niya.
para in front of the camera, tinanong ni Daddy Donut si Richelle kung talaga bang may nasabi si Richelle na ganito kahit saang vlog na siya lang ang suportahan. Kasi ito guys, ang pinupunto nito ng mahadera na Jovelyn na ang pagkaano daw, nagsabi daw si Richelle na siya lang ang susuportahan, hindi si Ruel. Kaya nga, Rochelle ang tawag niyan guys, no? Kaya naging Rochelle, kaya nga naglabasan ang mga fans club, mga supporters ng Rochelle, dahil silang dalawa nga, Rochelle, Ruel and Richelle. Diba? Diba huli na si Richelle nagkaroon ng YouTube channel. Si Richelle huli na siya nagkaroon ng YouTube channel ng pinayagan na lamang ni Kalinga Prab dahil nang natapos na pabahay nila. Doon pa lang si Richelle nagkaroon ng YouTube channel. Wala pa si Richelle YouTube channel, Rochelle na ang tawag sa kanila. Di po ba? Na ito siya guys, yung pinakatoxic na tao, no? Napilit niyang itinitwist ang tao. Tinitwist mo na kahit parang kagaya niyan, sinabi niya dito na nakausap niya daw si Puti. Ayan, sinabi mismo ni Daddy Donut na pinakita niya kay Puti ang picture nito ni Jovelyn. Kung nakausap ba niya, dinideny ni Puti, hindi daw ni Puti nakausap yan. So, anong klaseng tao ito? Alam mo ba, tama yan. Sana matigil ka na at sana naman no, pakiusap lang sa mga admin ng GC na yan. Sipain nyo yan dahil hindi karapat-dapat yan maging Rochelle, no? Pakunwari pa siya kasi mahal natin sila. Kung mahal mo talaga ang Rochelle, hindi mo gagawa ng kwentong ganito si Richelle. Parang dito ang mahal mo si Ruel. Di ba? Mahal mo lang si Ruel, baka ibang pagmamahal ang nararamdaman mo kay Ruel. Baka siguro iniisip mo sa bawat nakita mong sweetness ni Ruel at ni Richelle, siguro nag-i-imagine itong Jubilee na sana ako na lang nasa tabi ni Ruel. Diba? Nakita mo dyan yung thumbnail ko, si Ruel tawa ng tawa. Dito, alam nyo ba guys, bakit ko nakuha yan? Panoorin nyo po sa kay Vincent Calyada nang pinuntahan niya ni Richelle, no, na kita sila na Vincent Calyada, sila ni Ruel. Natanong nga tungkol dito niyan kay Jovelyn, itong napag-usapan nila. Kaya, ang sagot dyan ni Richelle ay siguro may gusto sa kay Langga. Kaya ang tawa ni Ruel ay grabe. So yun guys, yun Jovelyn, tinawanan ka lang ni Ruel. No? Kaya wag naman, tama na. Dahil unang-una, sa lahat, itong wini-wish natin na sana sa lahat, nang natulungan na ng Team Kalingap, natulungan ni Kalinga Prab, syempre nauna ito si Richelle natulungan. At ayun nga, nakita natin, binabalik din ni Richelle ang tulong na kanyang natatanggap sa mga tao, di ba? Nag-charity vlog siya. At maraming nagpapasalamat tayo, nagpapasalamat si Richelle, si Ruel, na maraming nagmamahal na nag-sponsor sa kanilang mga feeding program. Di ba? Napakaganda ng feeding program nila guys, ang mga ginagawa nilang for feeding. So dito matawag natin si Richelle na ganap na talagang charity vlogger. Ito yung pinaka-wish natin na sa lahat ng mga natutulungan ng Team Kalingap, no, na magkaroon ng channel na binibigyan ni Kalingap, ina-allow ni Kalingap Rob na magkaroon sila ng channel na sana ayun ay maibalik din nila ang kanilang mga natatanggap blessing, no, sa ibang nangangailangan. Like pagkatapos nitong pabahay ni Joy, sana si Joy makaisip din ng ganyan, no, di ba? Makaisip din si Erica and si Dara, kahit na sino, or sino pa itong isang bago, si Rose Ann, ganun. Hindi ganito Jovelyn. Alam mo, nakakahiya. Binibigyan mo dito ng kahihiyan ang pamilya mo. Ako lang talaga yung admin ng GC na yan, i-block ko na yan, hindi ko yan isali. Magkano bang ibinibigay sa inyo niyan? Magkano ba ang inaambag niya sa inyo? Para ang inambag niya ba sa inyo ay makabayad ba sa paninira kay Richelle? Diba? Kaya dito nakakapanggigil ang ganito kasi bakit tayo guys na ganito, no? Nanggigil tayo dito kasi may nangyari na po ito sa Kalingap noon pa ng mga nag-sponsors, and then after that
hahawakan na ang charity vlogger. Sana wag mangyari ito ulit. Hanggat maaga, putulan nyo ito ng sungay. Hanggat maaga, putulin nyo po ang kaugnayan nyo sa klaseng mga taong ganito. No? Dahil ito po yung parang ito yung masabi natin na parang isang halimbawa natin na para sa isang bulok na prutas or bulok na saging. Ilagay mo dun sa mesa nyo. Pag ilang araw, lahat ng mga saging na katabi niya ay mabubulok na rin. Di ba? Dapat hanggat maaga pa, isa pa lang, alisin nyo na, itapon. Tama lang yung ganun, guys. Kasi kawawa naman, wala namang ginawang masama si Rachel sa inyo. At si Rachel hindi naman talagang nanghingi, kundi kusang loob kayong nagbigay, di ba? Tapos gaganituhin lang ng isang members nyo. Hindi ko po, guys, wala akong galit sa inyo, pero ito lang dito lang sa bastos na ito na babae, no, na nakakagigil siya na unang-una, bago tayo, tapos na ako doon, ay wag na natin pag-usapan ang bastos na yan. Ang sa akin lang, isang opinion ko lamang, no, na sana magkaroon ng timetable si Rachel, na hindi po lahat ng gustong makausap ni Rachel ay magpuyat si Rachel para makipag-usap. Sana naman ay maintindihan ng mga gustong makipag-usap sa kanya na magbigay po ng tamang oras para kahit papaano ay magkaroon po siya ng pagpahinga, hindi po maano yung kanyang katawan. Kagaya niya, no, yun nga, nang nag-birthday nga si Alex Librada, nakita natin nga, no, na nangyari sa kanya, at yun nga dito na ano nga nag-daddy donut na ano nga ng doktor na over-fatigue si Rachel, no? Kaya sana lahat ay maintindihan natin, magkaroon tayo ng concern sa ating minamahal, kung mahal natin talaga itong si Rachel, mahal natin si Ruel, magkaroon tayo ng concern din na sa kalusugan din nila, di po ba? So thank you so much, guys, and God bless everyone. Bye!